lumalaban para kay Tatay Digong, kay Inday Sara at sa bansang Pilipinas. You may take your seats. We will Councilor Tatay Rani Ludovica. Haligi po ito na programa. Never been done before in any administration na hinarap so effectively and decisively ang 50 years mahigit na salot ng komunistang terorismo sa Pilipinas. It only took Rodrigo Duterte to take the line and take the bull by its horn, so to speak, ang pagbubuo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ligasiya ng tapang at malasakit ng isang Rodrigo Duterte. A reaction from General Alex Paul Monteagudo, dating Director General ng National Intelligence Coordinating Agency at Executive Committee ng NTF-ELCAC during the time of Tatay Digong. Magandang hapon sa inyong lahat. Pinakilala na ako, no? Dating Director General ng NICA, National Intelligence Coordinating Agency. Andito ako para ipakita ang aking personal na suporta sa ating adhikain, ating ginagawa ngayon. Alam nyo, March 10, ngayon, 365 days ago, kasama ko si PRRD sa Hong Kong. At doon kami nag-spend ng ilang araw kasama ang kanyang pamilya. Hindi ako kasama sa kanyang pamilya, but nandun ako dahil merong kita si PRRD, si President Duterte, sa mga OFW sa Hong Kong. During the campaign in 2016, I was with PRRD sa security group niya. And so, even after hindi na siya presidente, we still provided him support. At ako, personally, volunteered to go with him sa Hong Kong para maiayos ang security doon sa affair sa Hong Kong. So 365 days ago, I recall, napapag-usapan namin ni PRRD yung arrest warrant niya sa ICC. At sa gabing ng March 10, bago kami lumipad pabalik sa Pilipinas, pinag-usapan uli namin yon. And binrief namin siya sa information, sa mga possible consequences. And we made a lot of mga suggestion, no? Para maiwasan sana. Pero at the end of all the discussions, nag-decide siya, sabi niya, tuloy tayo, harapin ko yan. And yun na nga, lumipad kami on the 11th, madaling araw. And I recall sitting with him sa airport, check-in. Sabi ko sa kanya, Sir, minsan tawagin ko siyang mayor eh. Mayor, gusto yan eh. Sabi ko sa kanya, malapit ang birthday mo. Mag-80 years old ka na, sir. Napaka-blessed mo na. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, Alex, totoo yan. I cannot ask anything more. Okay na ako, sabi niya. Whatever happens. At any rate, nangyari na yung nangyari. Kasi nag-decide siya sa pagkaintindi ko during our discussions. May lawyer kaming kasama, si Attorney Bedaldea sa Hong Kong. So, may binigay na instructions. I was convinced na si PRRD was convinced that the law
sa Pilipinas would prevail, would be followed with yung procedure na he will be protected by our laws, hindi yung order lang ng ICC. Unfortunately, iba ang ginawa ng BBM administration at yung paglipad sa kanya on that same day ng 11th of March, hindi namin talaga yon nakita. Kasi secret yung kanilang preparation. But ito lang ang matandaan ko kay PRRD. Binanggit ito ni Ka Eric na sa NTF-ELCAC, he was really fully committed and he led the task force para tapusin ang problema ng CPP, NPA, NDF na nasa mahigit 50 taon na. So committed siya doon. Kaya naging successful. Si PRD, pag committed siya at binigay niya yung kanyang salita, ay talagang gagawin niya. So ginawa niya yon. At ganun din sa kanyang mga desisyon. Nung sinabi niyang buwi na tayo, sabi niya, and I will face it, umuwi siya. Kaya lang, grabe ang pagtrato sa kanya ng administration ni BBM. And ayokong humaba na masyado ang aking pananalita. Ito lang matandaan ko talaga. The last, kasi ako ang huling, actually ako ang kasama niya, nahuli niya na nakaakyat doon sa eroplano. Ako lang nakaakyat pala. Dahil si Bingbong, si Sec Menjaldea, umakyat para sumama. Ako, nagsabi ako na sasama, hindi ako pinayagan. So, nagpaalam ako na umakyat. Kasi nung nandun pa kami sa base sa Air Force, may isang doon, nag-usap sila kinausap niya si Torre at sinabi niya, General Torre, pwede ba bago tayo lahat ng gagawin mag-pray muna tayo? Sabi naman ni General Torre, yes sir. Marunong ka ba mag-pray? Sabi ni Presidente. Sabi niya, yes sir. Kasi bago kumain niya tayo. Kaso, iba naman ang ginawa ni Torre. Hindi siya nag-pray kung ano-ano na napunta sa usapan. Kaya nung bago umalis ang eroplano, naalala ko yon, nakiusap ako makaakyat sa eroplano. At sinabihan ko sa Presidente, mag-pray kami bago siya umalis. So nakapag-pray kami, pagkatapos kami mag-pray, sinabi niya sa akin, don't worry, Alex, I'll be okay. Yun lang sinabi niya. Siya kasi, ang puso niya palaging hindi sa kanya. He doesn't care about what happens to him, but he always cares about other people. So, inassure niya na huwag kayong I'll be okay. Huwag kayong mag-alala. So, andito ako dahil ito nga, 1 year ago, he was our beloved President, Rodrigo Roa Duterte, was really treated like a criminal kahit hindi pa siya convicted. No? Napakasama ng treatment sa kanya. Mabuti na lang, nakuha natin ng mga pictures and videos, na document kung paano siya pinastos ng administration. At ngayon, 1 year ago, ito yung isa sa mga bagay na gusto kong maalala natin, na ito ang isa sa pinakamasamang ginawa ng administration na to sa kay PRRD. Dagdag lang ako, no? Nangyari kasi ito dahil talagang galing ako sa intelligence, palagi nilang kinikwento
at pinifeed kay BBM na si PRRD ang maglo-launch ng kudeta, maglo-launch ng revolusyon at i-overthrow si PRRD. At kasama kami doon. Yun ang palagi niyang kwento. Despite the fact na ang totoo niyan, maraming pumupunta kay PRRD na kinakausap siya na siya ang mamuno ng isang coup, pero ayaw niya. Ayaw niya. Sabi niya, hindi maganda ang ganong paraan na magpalit ng leader. Let's give BBM a chance to prove himself. At the early stages pa lang yon. Unfortunately, may mga nangyari. No? Nagtayo ng Maharlika Funds, convert na, pinenta yung dollar na reserve natin, ginalaw ang pera ng bayan, at sabi niya hindi na siya pwedeng tumahimik. And worst of all, they started attacking Inday, VP Inday. At sabi niya, I remember that clearly, sabi niya, as a father, I have to protect my daughter. And I have to do something. So, started speaking out against the administration's corruption. Siguro, plus yung mga additional information na disinformation na dinideceive yung si BBM, kung ano-ano mga kwento nila, meron pang assassination, may mga pangalan pa ng mga officers na kasama namin dati na sila daw ang gagawa ng assassination kay BBM, etc. Mga outrageous stories na galing sa intelligence kuno nila. Si PRRD mismo ayaw. Sabi niya, ayaw ko kasi ang makikinabang ang anak ko kung makatanggal si BBM. So yun yung maalala ko. Talagang, ano siya, he still respected the president. But he was vocal kasi nga, abusado. At grabe ang pagnanakaw. At siguro, ginawa nila yung rason na talagang dapat ma-neutralize siya, mawala. Kaya lang ngayon, lalo namang lumalakas ang mga supporters ni PRRD. At ako nandito para ipakita rin na nakikiisa ako sa inyong lahat. Kami mga taga-Davao, kasi taga-Davao ako, meeting din, ay nakikisa sa inyong lahat. Mabuhay po ang Pilipino, ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay si President Duterte. Maraming salamat, former Director General ng National Intelligence Coordinating Agency, Major General Alex Paul Mantiago Dosiga. Ang class na yan, ha? Classmate yan ni General Romeo Pukis. Class 81 yan ng PMA. It runs in the class. Yung kanilang class, no? Nanindigan talaga dito. Mga kababayan, without much further ado, akala namin kapag gutom, maingay. Kapag busog, tahimik. Dapat pala mamaya na lang natin ibinigay ang bihon para mas tahimik. Please, lend us your ears. Para naman po habang nagdo-double tasking, na ninanamnam ninyo ang pansit bihon, ay pumapasok naman po ang mga pahayag ng ating mga tagapagsalita. Pwede po ba yon? Ito po ay haligi ng Kampilan City Councilor ng Quezon City at naging tatay ng mga punong barangay all over Quezon City. Respetado sa hanay ng mga tagapagsilbi sa barangay at bayan, Tatay Rani, Councilor Rani Ludovica. Major response from parallel organizations. Please listen and give our ears to Tatay Rani. Thank you. Maraming salamat, Ka Eric. Kanina ho, napakinggan natin
ang sitwasyon ng ating bayan. Sigurado ko naman po ang liwanag ng mensahe ng isang abogado. Maliwanag ang mga binitawang kalabisan para hindi natin ito maunawaan. Alam ko po, sa panahong ngayon, napakahirap ipaglaban ang tama. Dahil po dito, sa ulat ni Atty. Topacio, kayo po ay aking inaanyayahan na bago ako magbigay ng isang pahayag tugon sa kasalukuyang nangyayari sa ating bayan, inaanyayahan ko po kayo na tumayo at tayo po humiling ng isang himala sa ating Panginoon. Inaanyayahan ko po tumayo ang tunay na mga Pilipino at tunay na makabayan na ilalaban ang bayan at ang ating kapwa kababayan. Yung mga nagkwekwentuhan po sa gitna ng lamesa, inaanyayahan ko po kayong tumayo. Dahil ang pagkakataon pong ito ay para sa bayan. Dakilang Ama na lumikha ng langit at lupa, ilalay mo ito para sa aming iyong nilikha. Ama, hindi naman po lingid sa iyo kung ano ang sitwasyon po namin ngayon. At ikaw din po ang nakakaalam kung ito po ba ay isang aral, mensahe na dapat mamulat po kami sa pagsubok na ito. Dakilang Ama, salamat sa ipinadala mo sa oras na ito, sa bulwagang ito, ang tunay mong mga anak na naniniwala sa iyo at kumakapit sa iyong habilin sa amin. Sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na kung mahal mo ko, kung mahal niyo ko, mahalin niyo ang kapwa niyo at ang bayang nilikha ko para sa inyo. Diyos ko po, Ama, naway linisin mo ang puso namin, ang aming kaisipan, alisin ang pagiging makasarili namin. Kung kami man ay nandito ngayon sumama dahil merong kaming ibang agenda, parang awa niyo, Ama, linisin mo po ang pusong ito, ang isip na to, na naway mamulat po kami dahil ang sabi mo nga, nasa akin ang awa, pero nasa inyo ang gawa. Walang imposible pagka ikaw ay totoong lumalaban. Walang mahirap kung ang puso mo ay busila. At higit sa lahat, mapagtatanggumpayan namin ang katarungang ito kung ang puso, isip namin dito ngayon ay puro. At ang oras na ito, ang araw na ito, ay amin pong hinahandog sa inyo. Dahil kayo
at walang iba ang tapat sa amin. Uulitin ko po, Panginoon, hipuin niyo ang bawat isa sa amin. Ang dami ho namin pero iilan lang ang tumugon sa panawagang magkaisa para sa bayang ito at para sa bansang Pilipino. Nananalig po kami, Ama. At sabi mo nga, pagka merong higit sa isa na nagpupulong na si sentro sa iyo, hindi mo kami pababayaan. Nawa, Ama, ang lahat po na nandito, basbasan mo ng talino, tapang, at higit sa lahat, pusong lumalaban para sa bayan at sa kanyang kapwa. Ito po ang sabot dalangin namin sa ngalan niyong anak na si Jesus. Amen. Pwede na po tayong umupo. Alam niyo ho, sa ulat ng kasalukuyang nangyayari sa ating bayan na inulat ni Atty. Topacio kanina, pag hindi pa po natin ito naintindihan, hindi po tayo Pilipino. Hindi po tayo makabayan at tayo ay makasarili. Wala na bang tayong maaasahan sa pahayag po ngayon? Mukhang wala nga po tayong maaasahan na. Dahil sa kaganiran, dahil sa makasarili ng kapwa nating Pilipino na ating pinagkatiwalaan na mamuno sa atin. Pero dahil sa isang kasakiman, nandito tayo sa kalagayang para bang wala na tayong maasahan. Alam ko po, pakiusap po sa kapwa na nandito ngayon. Alam niyo ho ba ano ang ibig sabihin ng kampilan? Ang kampilan po ay isang uri ng tabak na nagmula sa kapuluan ng Pilipinas. Ako po ay nakikiusap sa mga participant po natin sa dulo at sa gitna. Baka naman po pwede mamaya na kayo mag-picture taking. Umupo muna kayo. Nandito ho tayo para sa bayan. Hindi ho tayo nandito para magchismisan. Pakiusap lang po. Kung kayo kasama rito sa isip at diwa sa espiritu, manatili kayo rito. Kung kayo ay magchichismisan, lumabas po kayo sa pintuang iyan. Dahil sa sitwasyon po ng bayan natin ngayon, sa kahirapan po natin ngayon, kailangan natin ang nagmamalasakit sa bayan o sa kapwa. Hanap buhay o bayan? Bayan! 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 Ulitin ko po. Hanap buhay o bayan? Bayan! Nasa atin po ang pagkakataon na itama natin ang ating pagkakamali. Ang pagkakamaling ito naglugmok
sa atin ang pagkakamaling ito nagsara ng kinabukasan ng mga mahal natin sa buhay. 40 years ago, EDSA 1, I was 28 years old na lumalaban. Lahat po ng kasaysayan ng EDSA, nandun po si Tatay Rani. 68 years old na si Tatay Rani, pero hanggang ngayon, lumalaban para sa bayan. Hindi para sa pamilya ko. Dahil mapalad po ko, mahal ako ng Diyos. Lahat po ng anak ko ay puro professional na. Nakakapagod. 68 years old, nagrarally pa rin. 68 years old, handang kasuhan. Pero, paano na kung mapagod tayo, mapagod kayo, paano na ang mga anak ninyo? Imagine po, sa lahat ng kahayupan na namuno sa bayang ito, eto na ang administrasyong ito, ang pinaka-the worst. Pero ang tanong ko, ano ang ginagawa natin? Ano ang ginagawa ninyo? Magising na po tayo. Ang pagbabago po na hinihiling natin magsisimula sa sarili natin. Ngayon pa lang, patunayan natin na lahat tayo na nandito ngayon ay tunay na mahal natin ang ating bayan. Alisin natin ang pagiging makasarili natin. Alisin natin ang pagiging materialistic natin. Alisin natin ang ambisyon natin. Bago mahuli ang lahat, alang-alang sa pamilya natin. Dumayo po kayo sa Metro Manila na ang baon nyo ay pag-asa. Nagkanya-kanya kayong sakripisyo, panahon, oras, at pati pagkatao nyo na nililibak ng iba. Pero nandito kayo ngayon dahil gusto nyo ng may pagbabago. Ulitin ko po, ano pa bang resibo ang kailangan natin para mamulat tayo? Nakakainggit ang mga bayani natin noon. Dahil lantad sila na lumalaban. Ang daming gustong lumaban, ayaw naman humantad. Gusto lumaban dahil uso lang. Matapang lang sa social media. Ang kailangan natin ngayon bilang isang Pilipino, bilang nakakaintindi, mapalad tayo dahil pinili tayo
na mga iilan na ipaglaban natin ang bayan natin at ang kapwa kababayan natin. Muli po, bukas, 1 taon na kinidnap nila si Tatay Digong. Alam niyo ba, ang inyong abang lingkod, saksi, nandun sa Villamor, alam niyo, yung ibang vloggers dito, nakasama ko kayo doon. Yes, sir. Maraming matapang, pero sa totoo, duwag! Duwag! Duwag na isigaw ang katotohanan. Duwag ipaglaban ang tama. Kanina ho ba, kung naisa puso nyo ang 2 kanta na kinanta natin kanina ni Ka Eric at yung paboritong kanta ni Tatay Digong. Kung bukas ang puso nyo, isa sa buhay nyo ito. Pasensya ho kayo sa aking pananalita. Hindi ko rin ho gusto bitawan ang mga katagang ito. Pero sa nakita ko po, wala nang ibang paraan kundi buksan ang isip natin, puso natin, buhayin natin ang pagiging isang Pilipino natin. Huling pananalita ko po, gusto ko pong damain po natin yung bayan ko. Ang sabi nga po, ang bayan kong Pilipinas, lupain ng gintot bulaklak. Pag-ibig sa kanya'y palad ng alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda, mga dayuhan ay nahalina at bayang ko binihag ka ng Gumagalaw. sa dusa. Gumagalaw to Luz. Pero ito ho Hindi ko ang pwedeng iwan, version Luz. ko ngayon sa sitwasyon natin ngayon. Lustrade siya. Hindi ko pwedeng iwan. Bayang kong Pilipinas, Mga ganun eh. lupain na may gintot bulaklak. Pag-ibig sa kanya'y palad ng alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda, Marcos ay nahalina. Bayang ko, binihag ka ng sadlak sa droga. Ang droga ho ay health problem. At ang taong lugmok sa droga, kahit sa ating pamilya, alam natin ang problema. Pag may anak, membro tayo na biktima ng droga, unang-unang tinatamaan ang kamembro ng pamilya. Pag nakawang ka, lapastanganan ka, at higit sa lahat, pagbabantaan ka. Lalo na ngayon,
Sa nangyayari po sa atin ngayon, hindi po ito kaisipan ng isang leader na nasa tamang kondisyon. Kaya, hindi naman lingid sa atin na ang ating inyo o presidente nila ay may problema sa droga mula pagkabata, mula nung nagbinata, mula nung tumanda. Pero tayo, mga Pilipino, mahilig tayo sa second chance. Binigyan ng pagkakataong bumangon ang isang makasalanan. Nasa Biblia po yan. Hindi gumagalaw yan. Kunting ano lang. Pero, binigyan ka na ng pagkakataon at lalo mo pang ang katawan ng tao ay isang sagrado. Sa batas ng Diyos, Bumabagsak yan. sa Biblia, nakalagay po diyan. Kaya, habang nilalapastangan mo ang katawan mo ng bigay ng Kristo, bayang ko, pagmasdan mo ang nangyayari sa atin ngayon. Tanong ko na lang po, papayag pa ba kayo na mananatili tayong alipin ng mga taong ating nang pinagkatiwalaan pero walang pagbabago? Papayag pa ba kayo? O konti lang, ang busog lang, ang sumisigaw hindi. Yung nasa dulo, mukhang nag-e-excursion lang. Papayag pa ba kayo? Nasasamantalahin tayo! Magalaw, di ko talaga iwan. Maraming salamat po. Hindi ko maiwan. At higit po sa lahat, uulitin ko, Bakit na ano? Low street. nasa Hindi ko atin maiwan. ang pagbabago. Oo, kanina nakachamba lang kanina yun eh. Wala na naman. Nasa puso nyo, nasa isip nyo, iwanan na natin ang pagiging makasarili natin. Ibigay naman natin alang-alang sa ating pamilya man lang na ang pagbabago ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Tatapusin ko po ang aking pagsasalita sa isang panalangin. Diyos, Ama, narinig niyo po sana ang hinanaing ng iyong sambayanan. Naway sa oras na ito, alam po namin nandito po kayo. Kaya Panginoon, i-bless mo po ang lugar na ito. I-bless nyo ang mga taong ginagamit nyo para sa kapwa at sa bayan ito. Ingatan niyo po sila. Sila na lang po ang pag-asa namin. Kaya nawa, Panginoon, kaawaan niyo po kami. Gusto na po namin ng kaayusan, kaginhawaan. At muli po namin mabangon ang bansang ito na binigay niyo po sa Pilipinas namin mahal. Amen. Ginahapon po sa inyo lang. Maraming salamat, Councilor Tatay Rani Lodovica. Ang ating pakatandaan, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng matuwid. Ibig sabihin po, pag nagpa-prank ka, kaibigan yon. Pag pinapasakay ka, diskartidor yon. Hindi kaibigan yon.
Ang ganda ng sinabi mo, Tatay Rani, ha? Ang pagbabago nagsisimula sa sarili. Lumabas na si Sergeant Gutesa, ang 18 former soldiers, si Saldico, ang mag-asawang Diskaya, pinakulong na. Naalala ko yung kwento ng kanta na yan sa Quezon Province, Barangay Santa Filomena. Ito po ay iniwan ng mga taong bayan dahil takot silang harapin ang marsyalo ni Marcos noon, ang tatay. Nag-iisang lumilipad ang langay-langayan. Bayan ko'y nasasadlak, Wala na talaga. bayan ko'y ginagahasa. Nasan ka? Nasan ka? Bakit ka nagtatago? Taong bayan, bumangon ka, taong bayan. Ibalik mo ang dangal ng iyong bayan. Ang mamamayan ang tagapaglikha ng kasaysayan, hindi politiko, hindi ang mga nag-aastang leader-leader lang. Hindi kami ang maglilikha ng kasaysayan. Tayo, kayo, kasama ang mga mamamayan. Pakinggan natin